Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong pangalan, ang iyong awa, ang iyong pag-ibig. Purihin ka sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Muli, Panginoong Diyos, marami pong salamat sa oras na ito na muling pinagkakaloob mo sa bawat isa upang ang online piging na iyong handa ay maitanim sa aming puso. At ito ay aming maisabuhay at maibahagi sa aming kapwa. Tunay nga Panginoon, na napakarami mong biyaya na ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Mga biyayang hindi kayang tapatan o higitan ng mga bagay na wala sa amin. Panginoon, maraming pong salamat. Lumapit kami sa iyo na may kababaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Tawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi ka namin inuna, hindi kami nag-focus sa iyo, Panginoon, kundi sa mga kagustuhan namin, mga desire ng aming kahinaan, at hindi namin nasunod ang iyong kalooban. Ang iyong lingkod ay malapit sa iyo na may kababaang loob at humingi po ako ng kaunungan at gabayan mo po ako ng banal na Espiritu upang ang tinig mo ang aming marinig sa pagbibigay ng pagninilay sa mabuting balita ngayong araw ko ito. Kailangan ko ng Panginoon na magkaroon ng desire ang bawat makakarinig ng salita. Magkaroon ng kagalingan, magkaroon ng pag-asa, sapagkat ikaw ay isang Diyos na Espiritu, dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nasa iyo ang katotohanan, and the truth will set us free. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang maitaas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-focus sa oras nito ang aming espiritu, sa espiritu mo, sa mensahe ng inyong mabuting balita. Ano man ang mga magabawal sa aming puso, mga pagsubok, na nakakabigat sa aming buhay. In Jesus' name, pinakasal ko at ang banal na espiritu ang manahan sa amin. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Ang lahat ang ito'y dinangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon.
Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kapabalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ayaw nilang kilanlin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media. And of course, bilang pagkaing spiritual, tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, ngayon po ay February 4, 2026 at ang Wednesday Gospel po, ang pagkain spiritual, ang ating pagninilayan. Amen. And, pagbasa po natin, nagmumula kay San Marcos, chapter 6, verses 1 to 6. At tungkol to sa ang di pagkilala kay Jesus sa Nazareth. So, ang senaryo po ng mabuting balita sa araw na ito ay umalis ang Panginoong Jesus at nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. And of course, sa araw ng pamahinga, nagturo siya sa sinagoga. At nagtaka yung maraming tao. May mga tao doon na nagtataka na, nagtatanong sila, no? Sabi saan niya nakuha ang lahat ng yan? Ano yung karunong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Paano siya nakakapagpagaling? Paano siya nakakabuhay ng patay? Ang dami silang question, no? And of course, sinabi pa ng iba, di ba yan yung karpintero na anak ni Maria? Amen. So, parang sa panahon natin ngayon, no, since uso naman talaga ang social media, may mga follow tayo ng mga content creator na masasabi natin na, ay, ang galing niya, nagagawa niya to, kumbaga, hinahangaan natin, di ba? Merong something na yung tao na yun, kaya follow natin, kino-comment natin, sinishare natin siya, nilalike natin siya. So, sa panahon ng Panginoong Jesus, ganun din ang nangyari sa kanya. So, hindi lahat, no? Kumbaga, masasabi natin, yes, nakilala siya dahil sa kanyang mga ginagawang talagang kamangha-mangha, pero hindi lahat nung nakikinig sa kanya, nakakita sa kanya, naniniwala sa kanya. Yung iba nga, lalo na ang mga Pariseo, ang mga dalubhara sa kasulatan, nandoon lang, no, para hanapan siya ng butas, para siya siraan, gano'n Di ba may mga ganong tao tayo minsan nakikilala na akala mo nagpapanggap na kaibigan, pero yung pala nandun lang para matyagan yung buhay mo, kumuha ng timing para siraan ka, o sabi natin lumalabas na yung inggit, no? Pagiging inggitero at inggitera. Pero, ang maganda sa karakter ng Panginoong Jesus na dapat natin tularan, excuse me, ay yung pagiging kakaroon niya ng focus. Meron man tayong word for the day, ito yung word na focus. Bakit? Kasi alam ni Kristo ang kanyang misyon. At yung kanyang isipan, kanyang puso, lahat na, nakafocus lang doon. Ito ba?
Kung nasubukan mo minsan sa buhay mo na, ay, gusto ko maging teacher balang araw. So, focus ka. Ano ba ang mga dapat gawin para maging teacher? Gusto ko maging abogado, maging, wala naman pangarap natin, di ba? Pag wala ka sa focus, hindi madaling kunin yun. Ibig sabihin, gagawin mo lahat. Focus mo, no? Na ito to, gusto ko to, target ko to. Kaya pag meron kang gustong, may nililigawan mo, nakafocus ka, anong gagawin ko para mapasagot ko to? May focus, no? Meron kang mission, meron kang aim, may layunin ka, may mission ka, may vision ka, ganon. So, ganon ang Panginoong Jesus eh. Kahit siya ay perfectong Diyos, perfectong tao, meron pa rin nasabi, no? Kaya nasabi pa rin ng iba. Kaya huwag tayo magtataka kung bakit kahit tayo hindi tayo perfecto, makasalanan tayo. Merong masasabi sa atin ng kapwa natin. Gawa man tayo ng tama, gawa man tayo lalo ng mali, may masasabi. Diba? Ganun yun. Lalo na nga pag naiinggit na, ay, kaya na yan nagkaganyan kasi ganito, ganyan. Kaya, imbis na maging masaya sa tagumpay ng kapwa, naninira pa. Kung tayo yung tao na walang focus, yung bang madali tayong maapektuhan ng mga sabi-sabi. Di ba sabi nga, ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili, no? Parang gano'n, no? So, huwag natin pansinin yung mga tao na wala na lang ginawa sa buhay natin kundi hanapan tayo ng mali. Diba ba? Magkaroon tayo ng focus. At ang pinaka-number 1 na focus dapat natin sa buhay ay ang sinasabi nilang focus on Jesus. Focus our eyes on Jesus. Yun naman talagang tama eh. Kasi pag hindi natin finocus ang ating mata, ang ating puso sa Panginoon, maraming aagaw niyan dito sa mundo. Halimbawa, gusto mo na magbalik loob sa Diyos, gusto mo nang ibigin ng Diyos na higit sa lahat, gusto mo nang maglingkod sa Diyos, talagang yun ang focus mo eh. Hindi naman papayag ang Diablo na yung mata mo ma-focus doon sa buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, ang gagawin ng Diablo, aagawin niya yung attention mo. Uy, wag kang tumingin dyan. Dati, puro ka bisyo, nakafocus ka sa alak, sa drugs, everything. Tapos ngayon, pag-focus ka sa Diyos, tatanggalin mo yung, ang gagawin ng Diablo, niya, i-interrupt niya yun. Kasi ang objective ng Diablo is to kill, to steal, and to destroy yung ating relasyon sa Panginoon. Focus. Kailangan meron tayong mission and vision na ito, gusto kong mapunta sa langit, gusto kong masulat ang aking pangalan sa Book of Life, na sa paghuhusga, nais ko na mapunta sa langit. Paano mapunta sa langit? Wala tayong focus sa ating relasyon sa Panginoon. Amen? Kasi ang mundo, lalo na ang social media, ang daming pang-agaw ng atensyon para tayo mag-focus sa Diyos. Kasi siguro maaaring natin inisip na si San Diyos ay hindi natin nakikita, ay iniisip natin na yung parang corny naman, no? Corny namang makinig ng salita ng Diyos. Alam na namin yan, alam na namin na mali yan, alam na namin tama. Ayun nga ang problema sa atin eh. Alam na natin yung tama at mali, pero ba't puro mali pa rin yung ginagawa natin kasi walang focus. Kapag may focus tayo sa Diyos, ang gagawin natin sa ating buhay is God's will. Yung will lang ng Diyos. Amen? So, yung kamukha nyo, halimbawa yung word na focus, para ba in-spelling yan? F-O-C-U-S. Pagpalagay natin yung letter F, feelings, yan. Feelings, damdamin. Paano tayo nagpo-focus sa feelings natin? Diba, minsan, meron tayong gustong gawin sa buhay natin, minsan hindi natin ma-achieve eh. Hindi natin makuha. Bakit? Nagpapa-apekto tayo sa ating feelings, sa ating damdamin. Na kung minsan, sabi nga nila, yung feelings natin, madalas mali. Bakit? Kasi pag ang tao masyadong emotional, lalo na kung siya yung tipong, alam mo yung, tawag din yung maramdamin, balat sibuyas, feelings, isa umatras, di ba? Gusto ko abutin tong pangarap ko to. Pero teka, sabi ni ganito hindi ko raw yung kaya. Ay, sabi ng kapatid ko, hindi ko daw yan maaabot. Ano nga yung mangyayari? Yung feelings mo, bababa yung confidence mo.
Kaya dapat yung feelings natin, i-examine natin yan. Ito bang nararamdaman ko? Gusto ba ito ng Diyos? Ito bang nararamdaman ko? Ano ba to? Kalugod-lugod ba sa Panginoon? Yung focus natin, laging kasama si Lord. Kaya when it comes to feelings, i-examine natin yun. Ako ba itong gagawin ko? Ito ba itong feelings ko? Kasi ano naman tayong tao, lalo na pagkagalit. Di ba, no? Sabi nga, pag ang tao galit ang feelings, bigla na lang maninigaw, magagalit. Sabi nga, kahit gano'ng katalino ang tao, pagka galit, hindi na nag-iisip, di ba? Kaya kung minsan, meron mga agad nakakapatay. Kasi hindi nag-iisip kasi nga nag-base sa feelings. Kaya nga makikita natin mga road rage, nagpapatay, because of feelings. Ang feelings natin, dapat i-surrender natin yung kay Lord. Para kapag nakakaramdam tayo ng mga negative feelings, ng mga feelings na nakakadala sa atin sa kasalanan, mafo-focus natin na ano ba ang ginawa ni Kristo when it comes to feelings. At nakita naman natin, di ba? Si Kristo, kahit maraming bumabati ko sa Kanya, hindi siya gumante. Wala kang marinig sa Kanya na salita na masama doon sa mga nagpaparatang sa Kanya. Sinasabihan pa nga siya na, kaya rin nakakagawa yun ng himala. Kasi ang kapangyarihan niya ay nanggagaling sa prinsipe ng demonyo, si Beelzebul. Diba? Minabalita sila si Kristo kasi karpintero lang. Anak ng karpintero, mahirap lang. Ordinaryong tao lang ang tingnan nila. Hindi po ba? Alam naman yung mga Pinoy, hindi ba? Minsan merong corrupt mentality. Pero pag tumataas ang kapwa, gusto natin hilahin pababa. Kaya kailangan mag-focus tayo sa feelings natin. Dapat alamin natin, ito ba'y kalooban ng Diyos itong nararamdaman ko? O baka naman gusto ko lang to. That's the problem Kung bakit may maraming kasalanan ngayon sa mundo na hindi nakakalugod sa Diyos. Kasi nakafocus ang tao sa feelings niya. Wala akong sinasagasaang tao, no? Wala akong inaagrabyado ng kapwa ko, no? Tumutulong ako sa kapwa ko, Yun ang feelings, no? Pero hindi natin alam na walang tayo ng focus kayo sa Diyos. Yung Diyos ang natatapakan natin. Yung Diyos ang naagrabyado natin. So, as a human, na may mga feelings tayo, na minsan nga, di ba, sa social media, ano bang ginagamit na feelings, mga emoji, di ba? Yung may mga sad, happy, like, galit, love, diba kahit na nag-chat ka, mag-emoji ka lang ng happy, ayun na, understood na yun Kaya nga dapat pag nag-chat ka, may mga feelings siya sa huli. Kasi ang nagbabasa niya, siya nagbibigay ng feelings. Kaya nga marami nagkakagalit minsan sa chat pa lang Kasi, di ba, nag-chat ka sa akin. Di pag binasa ko, ako magbibigay ng feelings. Kaya mas maganda kapag nagpo-post o nag-chat, naglalagay tayo ng mga emoji. Diba? And of course, yung feelings, napakahirap sagasaan yan. Why? Because of pride. Because of ego. Kaya kung minsan, yung mga nababasa natin, tayo nagbibigay ng interpretasyon, yung pala, hindi pa naman pala ganun ang iniisip niya, akala natin galit siya. Hindi ba? Kaya dapat yung feelings natin, sinusurrender natin yung kay God. Magpo-focus tayo kung paano hinandle ni Jesus Christ ang kanyang damdamin, ang kanyang feelings, dapat ganun din tayo. Hindi ba? Yung maybe mag-focus tayo sa pag-obey. Obedience. Obey kay God. Hindi kasi tayo nakaka-focus Yung minsan, sa dinami-dami ng utos ng Panginoon, napapalpak tayo. Halimbawa, pagsisimba. Dapat talaga bilang mga Katoliko, nagsisimba tayo tuwing linggo. Pero hindi tayo maka-focus, hindi tayo maka-obey. Bakit? Dami nating reason. Bakit ba ako magsisimba? God is everywhere. Pwede mo na ako magdasal kahit saan. Yes, God is everywhere. But, of course, kung tayo nga, minsan gusto natin pumunta ng mall, gusto natin pumunta mamasyal sa malalayong lugar, nagkakaroon tayo ng time. Hindi ba? For our own satisfaction, happiness. Ano ba naman yung isang beses sa loob ng isang linggo, Sunday, God's Day, Rest Day, mag-focus tayo na ma-obey ang pagsisimba. Amen. Kulang tayo sa focus, kaya tayo napapalpak sa pagsunod sa utos ng Diyos na hindi natin na-obey kasi nga wala tayong focus. Amen.
Laging nangyayari kasi dyan, human will eh. Ay, hindi ko susundin yung utos ng Diyos kasi ito yung gusto ko eh. Dito ko nakafocus eh. Sinaktan niya ako eh. Minura niya ako eh. Anong obey-obey na patawad-tawad, pakumbaba-kumbaba? Hindi yun. We should obey. We should be obedient. And napakahalagang mag-focus tayo. Tingnan natin, ano na ba yung level ng pagiging pag-obey ko sa God? Ito ba? And then C, maybe, since ang letter C, ang gitna ng salitang focus, of course, Christ. Si Kristo ang dapat nasa gitna ng ating focus. Kung baga sinasabing focus, kung baga sa kabayo, di ba yung kabayo, may nilalagyan niya ng yung mata, may nilalagay sa mata ng kabayo, doon sa gilid ng mata ng kabayo, para pagka tumakbo siya, lalo na sa kalesa, nakadiretso lang siya. Hindi siya tititingin sa kaliwa, sa kanan, sa likod, hindi. Yan tayo napapalpak eh. Kaya hindi tayo hindi maging Christ-centered tayo or Christ-like. Because, ibig kay Kristo tayo nakatingin tayo sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Hindi, di ba, naiiba-iba yung direction natin. Kaya sabi ni Kristo, kung gusto mong makasunod sa ating Panginoon, magkaroon ng focus, diretso tayo tingin sa Kanya kasi si Kristo ay liwanag eh. Kung nasan ang liwanag ni Kristo, dapat doon tayo na nakatingin. Kasi pagpatuloy tayong gumagawa ng mga kasalanan, nasa dilim tayo. At wala tayong mag-focus doon kasi wala tayong makakita eh. Amen? Kaya kailangan, diretso tayo. Focus tayo sa Panginoon. Amen? So, Christ, napakahalaga niya. Sa buhay natin, kahit sa buhay mag-asawa, dapat si Kristo ang nasa gitna. Sa lahat ng ginagawa natin, si Kristo, kumbaga, sabi nga sa Colossians chapter 3, verse 23, at ano man ang ginagawa, gawin natin na para hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. So kung sumasayaw tayo, kumakanta tayo, naglalaba, nasa opisina, o nasa anumang trabaho ginagawa natin, lagi nating isipin, ifo-focus ko to para sa Diyos. Kung nagtitinda ka ng lutong ulam, sarapan mo. Kasi para to sa Diyos. May focus eh. May focus. Hindi puro pera na lang, puro mamundo na lang, yaman na lang. May focus. At ang Diablo, ayaw niya magkaroon tayo ng focus sa Diyos. Ayaw niya nakakarinig tayo ng everyday gospel. Ayaw niya yung kasi yung mapofocus yung ating espiritu sa Diyos. Magkakaroon ng connection. Kung baka sa wifi, ma-activate siya, ma-online siya. Amen. At pag nawala na yung focus natin sa mga kahinaan natin na nagdadala sa atin sa kasalanan, ay, malulungkot si Satanas. Diba? Kasi nakafocus na to kay God, hindi na sa akin. Amen? And letter U, so yung F, feelings, O, obey, seek Christ. Yung U may be unlimited. Unlimited. Ano ibig sabihin ng unlimited? Kapag tayo kasi may focus kay Lord, unlimited ang blessing na pwedeng ma-receive natin sa Kanya. Mga blessing na hindi natin inakala, yung bang unlimited, ibig sabihin sabi kasi ng salita ng Diyos, kapag meron ka na, mas bibigyan ka pa. Yun nga yung siksik, liglig at umaapaw. Pero pag wala kang focus kay Lord, yung meron kang kakapiranggot na lang, kukunin pa yun sa'yo. Yung mapagkakatiwala ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwala ka sa malaking bagay. Pag hindi ka mapagkatiwala sa malaking bagay, ay hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay. Unlimited. Lagi nating isipin na walang kalugian sa pag-focus kay God. Kasi unlimited yung wisdom, unlimited yung pagkakakilala natin sa Diyos. Unlimited. Hindi siya matatapos hanggat buhay tayo. Hanggang sa kabilang buhay pa nga yan eh. Maraming surprises, maraming reward, maraming points. Unlimited nga eh. Ganyan ang Diyos. Kapag nag-focus tayo, marami siyang ibibigay na hindi na tatanggap ng mga taong walang focus sa Diyos. Kasi God is very generous ang God eh. Kung yan tayo nga nagkakasala, binibigyan pa tayo ng pagkakataong magbalik loob sa Diyos. Di lalo na kapag ikaw ay talaga nagpo-focus kay God, unlimited. Unlimited peace of mind, unlimited love, unlimited, di ba? Hindi ka mukha nung wala tayong focus kay God. Very limit lang yung nagagawa natin eh. Kahit yung pagtulong sa kapwa, limit lang yan eh. Minsan nga, pag tumutulong tayo sa kapwa natin, nanghihingi pa tayo ng kapalit.
Diba? No favor. Pero pag kay Lord, unlimited yan. Amen? And lastly, yung letter S. Yung soul. Yung soul. Kaluluwa. Kaluluwa natin. Sabi nga ng salita ng Panginoon, anong mapapala ng tao, mapa sa kanya naman ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung ang kapalit naman ay ang kanyang kaluluwa. Kaya tayo nagpo-focus sa kay Christ, sa Kristo, because of our soul. Yung ating kaluluwa. Isa lang to eh. Tayo na may nilikha na hindi lang katawang lupa. Hindi ka tayo na may espiritu, hindi ka tayo na may kaluluwa. Kaya ang pag-focus kay Jesus ay pagpapagaling sa ating kaluluwa. Dahil ang totoo nating sakit ay spiritual illness. Spiritual blindness, yung pagkabinging spiritual, kaya itong spiritual, paralyzed tayo spiritual. Yung soul natin, minsan nakakalimutan ng tao yun eh. Akala ng tao pag nasa kanya na ang lahat, mayaman, sikat, matalino, maganda, gwapo. Parang yun hindi. Lahat yun ay pinapahikuman sa atin ng Diyos. What about our soul? Napaghandaan na ba natin to? Napaghandaan na ba natin ang ating kaluluwa? Should focus on that. Kasi yan ang hindi natin na paghahandaan. Ay mahal yan. Because anytime, can I say, kukunin tayo ni Lord. Kung hindi man natin abutan ng second coming, na sabi nga ng Panginoon na, darating ako anytime, parang magnanakaw. Nangyari naman kasi, di ba yan? Yung unang paggunaw ng mundo sa panahon ni Noah, di ba? Ganito rin ang ginagawa ng mga tao. Busy, o doon ang mga ginagawa. Biglang dumating yung baha. Dami namatay. Naman din yung mangyayari din sa atin ngayon yun. Kaya dapat, yung soul natin, iniingatan niya. Kasi walang amount of money na pwedeng pambayad. Ito yung pera ko sa'yo na, basta ikanlong sa langit. Kaya napakahalaga yung soul. Mag-focus tayo sa soul natin. Ano na ba? Baka naman tayo yung tipong buhay pero patay spiritual. Alam mo yon, yung lumalakad tayo, nakagawa tayo, nakapagtrabaho tayo, nakapagsalita tayo, pero para tayo living dead. Buhay pero patay spiritual. Yung pag sinabi kasing patay spiritual, wala tayong kaugnayan, wala tayong relasyon sa Diyos. Kaya gumagawa ng kabuti, patay spiritual. Amen. At lagi nating iisipin na yung soul na yan ang dahilan kung bakit nagpapako si Kristo sa krus. Namatay at muling nabuhay dahil sa kaluluwa na yan. Ayaw niyang mapahamak tayo sa impyerno. Kaso patuloy tayong magiging pabaya, wala tayong focus sa totoong kahalagahan ng buhay natin, wala tayong focus sa mission natin na ipalaganap ang mabuting balita. Wala talaga. Siguro hinihintay lang natin yung bang tipong wala na lahat yung kinalolokohan natin dito sa mundo. Tapos nakaharap na tayo lahat sa paghuhusga. Siguro yun lang yung time na mapofocus natin ay oo nga pala, no? Mahalaga pala ang aking kaluluwa. Mahalaga pala nung nabuhay ako, dapat nag-focus ako sa Panginoon. Tsaka lagi tayong matutong mag-focus kung anong meron tayo. Alam mo, ang tao, wala naman talagang contentment ang tao dito sa mundo eh. Walang contentment. Hanggat hindi tayo nakaka-focus kay Jesus Christ, wala tayong contentment. Pero kung nakafocus tayo kay God, even as simple things, nakita mo na yung bulaklak, ang ganda, ang ganda. Na-appreciate mo na kasi nakafocus ka sa positivity. Amen. So, mahalaga yung focus. Kaya natin si Kristo, hindi siya nagpa-apekto sa mga hindi naniniwala sa Kanya, kahit sa sarili niyang bayan, kasi may focus siya. At sinong focus niya? Ang sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Hanggang sa natapos niya ang kanyang mission. Amen. Nawa, ganun din tayo, no? Karoon tayo ng focus. Focus, importante yan. At lalong-lalo na yung ating focus nasa Panginoon. Kasi lahat naman meron tayo, galing sa Diyos. At sana, lagi natin idalangin na, Lord, i-focus po ang sarili natin na magbalik loob na sa Kanya hanggat may pagmamahal. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon upang mapagnilayan na kahit ikaw na Diyos na perpekto,
ay nakaranas din ng mga panlalait, pangliliit, rejection, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, lakasan namin ang aming kalooban na mag-focus kung ano yung mas mabuti, mas mainam, na naaayon sa iyong kalooban. Ikaw, O Lord, ay Diyos ng kabutihan, at ikaw ay Diyos na patuloy nagbibigay sa amin ng lakas. Nawa, i-focus namin higit sa lahat na mapunta kami sa buhay na ganap at kasiyasiya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, araw na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso. Adya mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So marami pong salamat na ma-focus natin ang totoong kahulugan ng ating buhay. Pakishare na lang po itong Wednesday Gospel sa inyong timeline upang may focus natin ang misyon na pinapagawa sa atin ng Diyos, ang ipalaganap ang mabuting balita. At ang ipagkakaloob ni Lord ang February 5, 2026, Thursday Gospel. Muli sama-sama tayong magbigay ng ating oras na galing na sa Diyos na oras upang mapagnilayan ang mabuting balita bilang pagkaing spiritual, bilang pagpapagaling o gamot na spiritual sa ating mga kaluluwang maliligaw. Maraming po salamat, and to God be the glory.